Hallelujah. Bakit? Malis na? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Sige po, pumalakpak po tayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you for your goodness, O God. Thank you for your faithfulness in our lives. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Forever in my life, you see me through the seasons.
tinipon sa iyong bahay panambahan, sa iyong templo, Panginoon. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, kasalanan sa iyo, maging sa aming kapwa. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pakalinisin ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Patuloy, Lord God, na maging karapat-dapat kami sa paglapit sa iyo sa bawat araw, sa bawat oras na kami ay lalapit sa iyo. Sa pamamagitan, Lord God, ng iyong banal at makapangyarihang dugo, alam namin na laging sapat ito upang kami linisin sa aming mga karumihan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aking mga kapatid na inuna ang gawain ito sa araw na ito. At patuloy, Lord God, dalangin po namin sa bawat isa sa amin ang iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang maging gabay namin sa aming pag-aaral, sa aming pagkukulay-kulay ng iyong mga salita ngayong oras na ito, Lord God, at sa aking buhay, Panginoon. Dalangin ko po na samahan mo ko, Lord God. Conquer my lips, Lord God, even my mind, Panginoon, na ang lahat ng mensahe mo sa araw na ito lamang ang aking may pahayag, Lord God, mai-share sa aking mga kapatid, Lord God, at hayaan mo, Lord God, na patuloy ang bawat isa sa amin ay pagpalain mo po ng iyong wisdom, ng iyong anointing, Lord God, lalo higit, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, na siyang patuloy na magbubuklod at magiging mag-iisa sa aming lahat dito sa J1 Milan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan. Masalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po muli, mga kapatid. Tayo po ay ang ating pong ang presensya po ng Banal Espiritu Santo ang magpapainit sa ating mga nilalamig na pakiramdam. Hallelujah. Okay po, nakapag-opening prayer na po. So mag-start na po ako dahil may bilin po sa akin si Reb. Bidya mo po. Bidya mo po kung aking makakatupad. Lord na po ang bahala. Hallelujah. Okay po, ang nais ko pong i-share sa inyo na halos 1 linggo po ko pong pinagbubulay-bulayan habang ako'y nagtatrabaho at para baga ako'y hindi na makapagtrabaho ng ayos.
sa tagal na po ay talaga pong halos isang linggo hinihingi ko sa Lord kung ano yung nais niya na at yun din pong nasa sa puso ko na ma-share ko sa inyo, sa ating lahat ngayong oras na ito. So, usually po, pag ako po'y nag-iisip ng title, tinatagalog ko po pero parang medyo nahirapan po akong Tagalogin ito, so English na lang po. Ang title po na i-share ko sa inyo is Loving You from a Distance. Amen po? Loving You from a Distance. Ito po yun. Iaano ko po siya na meron po ako ditong sinulat na 4 na klase ng pag-ibig, kung paano tayo magmahal. Una po ay romantic love, parent-child and child-parent love, family love, friendly love, sisterly love, brotherly love, kung yung pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. And yung last po, mamaya na po. Ano po? Romantic love. Ano po? Loving you from a distance. Short MS. Short emo-emo lang po. Ano po? Noon pong time na ako ay neneng-nene pa, na kami ay nag-break ni Brother Dante. Nakipag-break pala ako sa kanya. Pampasaya lang po ito. Nakipag-break po ako sa kanya kasi alam mo na, ay babaero. ang hirap pong kumbaga dinala po ako ng inay ko sa Maynila para ilayo sa kanya. Tapos bakit ko po pag ako uuwi ng Batangas galing Maynila na sakay ako ng bus, sinabi ko po to sa kanya nung mag-asawa na kami. Sakay po ako ng bus, tuwing madadaanan ko po yung Lyceum, Batangas, kung saan siya nag-aaral, tuwing maririnig ko yung mga patugtugin niyang music, ako po'y talagang nananakit ang puso. Sumasakit ang puso ko. Dahil, kumbaga, naaalala ko talaga siya. Kumbaga, kahit cool off kami, pero naririto siya lagi sa puso ko. Ano po? So, yun po yung romantic love na pwede kong i-share sa inyo na even cool off kami, I continued loving him from a distance. Opo. Parent-child love po. Ang isang example ko po dito is yung prodigal son. Alam naman natin ang story ng prodigal son. Ano po? Kung paano maligayang tinanggap ng ama ang kanyang anak na lumayo at bumalik. Ano po? Child parent, bilang tayong mga anak, kahit minsan, marami tayong pagdaramdam sa ating magulang. Growing up, lumalaki tayong may mga bagay na hindi tayo nasasabi sa magulang natin kasi baka masyado silang stricto or hindi natin naiintindihan yung discipline nila sa atin. Pero nananatili po yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Friendly, sisterly, brotherly love, ano po? Para po sa akin, personal opinion ko po, hindi ko po alam sa inyo. Maging malayo man ang kaibigan ko sa akin, hindi man kami lagi nag-uusap, may mga bagay man kaming hindi pagkasunduan, may mga bagay man kaming magkaiba ang aming pananaw o opinyon, ang tunay na kaibigan nananatili sa puso. At ang tunay na kaibigan, kahit siya'y malayo sa'yo, kahit hindi na kayo close, sa puso mo at sa isip mo, lagi mo siyang kasama sa iyong panalangin. Kasi mahal mo siya eh. Kasi may pinagsamahan kayo. Kasi hindi lang siya kaibigan sa'yo. Ang kaibigan, kung wala kang malapit na kapatid, siya yung nagiging kapatid mo. Siya yung nagiging kapamilya mo. So yun po, loving a friend, a sister, a brother from a distance. Yung kahit hindi na kayo lagi nagkakausap, sige lang, mahal mo siya, patuloy mo siyang mahalin. Sa puso mo, sa isip mo, ipanalangin mo siya lagi. Amen po? Okay po. Bibilisan ko po as much as possible at ako po ay may time limit. Number 4 po, na gusto ko pong i-relate ito sa loving you from a distance is yung pag-ibig po natin sa ating Panginoon. Amen po?
Paano po natin i-describe ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? Individually. Tayo lang po ang makakasagot ng tanong na ito. Tayo lang po. Dahil tayo po yung may personal relationship sa ating Panginoon. Kaya po yung naging title ko, Loving You from a Distance, Loving God, Loving You from a Distance, yun pong pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi nagbabago kahit kailanman. Kahit, ano po yung kahit? Kahit tayo'y patuloy na nagkukulang sa Kanya. Amen po? Wala pong sino mang makakapagsabi na 100% na ibigay niya ang best niya para sa Lord. Wala pong sino mang tao ang perpekto. Kaya, at some point po sa ating mga spiritual na buhay, lahat po tayo, nakakaranas po tayo ng emptiness sa ating puso, sa ating isip. Nakakaranas po tayo ng spiritual dryness. Nakakaranas po tayo ng kahit tayo nananalangin, kahit tayo nag-church, pero kulang. Aminin man po natin o hindi, kulang. Kasi po, ang totoo, tayo po ay malayo ang puso sa ating Diyos. Nababawasan po yung ating init sa paglilingkod, yung ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi po natin naiibigay dahil sa maraming kadahilanan yung pag-ibig na deserve ng Lord mula sa atin. Bakit po ito nangyayari? May mga dahilan po, meron po akong ilang examples dito, pero hindi ko na po siya i-explain. General, na lang po yun, analyzation. Nangyayari po sa ating spiritual dryness, emptiness, yung pakiramdam natin na malayo tayo sa ating Panginoon dahil sa pansarili nating mga ginagawa. Hindi po ito dahil sa Lord. Kagaya po ng halimbawa, pain and suffering. May nararamdaman tayong mga sakit karamdaman sa ating physical na katawan. Minsan kung kailan pa may masakit sa atin na dapat tayong mas nagpe-pray, parang hindi tayo makapag-pray. Kasi parang mas gusto natin magpahinga, matulog. Spiritual warfare. Meron pong inward and outward battle. Kumbaga, hindi po natin maipaliwanag bakit parang ang layo-layo natin sa Lord. Kasi meron po tayong evil spirit na hindi natin namamalayan. Meron pong evil spirit sa atin na hindi po natin namamalayan. Kasalanan, yan po ang pinaka malaking kadahilanan ng ating pagkalayo sa ating Panginoon. Hindi pa nanalangin. Ayan po. Isa pa rin pong napakalaking rason para tayo ay mapalayo sa ating Panginoon. And next po is distraction. Sa mundo pong ginagalawan natin, napakarami po nating distractions. Hindi lang po sa mga kabataan, hindi lang po sa mga bagay-bagay. Lalo't higit Panginoon, lalo't higit po yung ating pagkatutok sa social media. Distraction po yan sa atin kung hindi po natin babalansihin. Amen po? Hindi po ang Lord ang lumalayo sa atin. Tayo po ang gumagawa ng mga bagay para mapalayo tayo sa Lord. Ang Lord po ba, gugustuhin niya po bang mapalayo sa atin? Hindi po ba hindi? Ang gusto ng Lord talagang tayo'y lagi nasa sakay ng mapagpalat, makapangyarihang kamay na lagi tayong malapit sa Kanya. At ang lagi pong blessing sa atin ay ang ating Diyos ay puno ng habag at pagmamahal sa ating lahat. Pagmamahal na walang kupas at di natin kayang pantayan. Amen? Hindi po natin kayang pantayan kahit kailan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito po ang assurance natin sa Kanyang mga salita. Some examples lang po ng verses para sa topic na ito. Hallelujah. Sabi ko sa Awit 34:18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Sa Awit 23:4 po, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod ko
ang tungkod mo, ang pamalo, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Yun pong sa awit 139, 7-12, masyado na pong mahaba, hindi ko na po babasahin. Paki-anyon nyo lang po kung gusto nyo pong basahin. Sabi po sa Jeremiah 31:3, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa ay inibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Amen po. Ano man po ang pagkukulang natin sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya, ang Panginoon po nananatiling tapat lagi sa ating mga buhay. Sabi po sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o mga makapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa 2 Peter 3:9 po, lulubos-lubusin ko na po, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang tayong lahat, upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Wait lang po. And last po, sabi po sa Isaiah 49:16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Nawa ay wag din po natin kalimutan ang ating Diyos sa lahat ng aspeto ng ating faith sa Kanya. Dahil patuloy man po tayo nagkukulang sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, never, at kahit kailan po, hindi siya po magkukulang. Minamahal niya po tayo kahit tayo malayo sa Kanya. That's why, loving you, loving me, God is loving you, loving us, loving me from a distance. Kahit malayo tayo sa Kanya, tapat palagi ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito lang pong nabasa ko, isi-share ko po sa inyo. Para po ako pastora. Mahilig po ako magbasa-basa ng mga tapos nagre-rema po yun sa akin talaga. Ini-screenshot ko po yun pagka talagang binubulay-bulay at minemeditate ko rin po siya. May nabasa po ako dito at ito po ay para sa ating lahat. If it is your calling, it will keep on calling you. Kung tayo po ay tinawag, tayo po ay patuloy na tatawagin. Saan man po tayo magpunta, ano man ang ating gawin, ano man ang ating pag-iwas, ano man ang ating pagdadahilan, pag tayo po ay tinawag, tayo po ay patuloy na tatawagin. At ako po ay nananampalataya, lahat po ang kabuuan ng J1 Milan, tinawag upang maging servant ng Lord, upang mai-practice, upang matutunan, mai-practice ang gift ng church na inner healing and deliverance. At tayo po'y lahat ay chosen servant of God, ang J1 Milan,
May malaking dakilang plano ang Panginoon para sa ikalalaganap ng kanyang banal at makapangyarihang salita sa buong Italia, sa buong Europa, sa tulong po ng ating mga pastors, ng ating reverends. At patuloy po tayong tumugon, humakbang, sumunod sa lahat ng aspeto. In general po yan, lahat po ng aspeto ng pagkatawag po niya sa atin, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. To God be all the glory. God bless us all po. Salamat po. From a distance. Sadya naman po talaga, ano po, ang layo niya, lalapit ko ng konti. Opo. Very distant, sir. From a distance. Pag sinabi nating distance, talagang napakalayo na po, pero ang Diyos ay malapit sa atin. Amen. Bago po tayo mag-pray, i-add ko lang po ng konti dito kasi doon sa nasabi ni Sister Just dito, yung last na pinagbulay-bulayan niya. Pakiulit niya, Sister Just. If it is It is your calling, It keeps you calling. Keeps calling. kapag naman po talaga tayo ay tinawag ng Kahit, Diyos, kaya kulang po sinabi ko, kahit po not calling only as the pastor, in general, in general po ito. Pag sinabi po kasi natin calling, it is not only the pastors, the leader, kapag ho kayo ay tinawag ng Diyos na kakilala sa Kanya, at kayo nagkamero ng bagay na naiiwan nyo si God sa ibang priorities nyo, hindi kayo tatantanan ng Diyos. Tandaan niyo yan. Nung isang araw po, nung ako'y nagbubulay-bulay din to, calling naman. Calling din po to. Hindi pa naman ako magtuturo bukas si Pastora pa. Pero sabi ko kagabi, nung binabasa ko, alam ng mga anak ko, kasi nakatype na kagad doon sa aking laptop, kung ano yung topic ko. Siyempre, may anak naman ako na, ano yung topic nyo lagi si Shero? Kaya yung topic nyo, bakit ganyan? Yung revelation ng God sa akin, sabi ko, sa akin, calling, keep moving. Kasi kung hindi kayo aalis sa inyong pwesto, tinawag kayo ng Diyos, mas lalo kayong mahihirapan. Hindi kayo tatantanan ng Diyos hanggat may nakikita pa sa buhay nyo na talagang alam niyang tinawag kayo, pinili kayo ng Diyos. Pero kayo, napili na, pero nandiyan pa rin kayo, lalong magkakagulo. Kaya pag alam nyo na talagang pinili kayo ng Diyos, sipag-sipagin na. At alam nyo talagang para sa Diyos yun. Pangalawa, about love. Sister, just add ko lang mo ito, no? From a distance. Alam niyo po, naisip ko din yung sinasabi ni Sister Just. Inisip ko yung sa Exodus 34:14. Sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ako ang Diyos na mapanibuguin. Diyos na mapanibuguin. Siloso po ang Diyos, dahil pa ng asawa niyo. Kaya tinan niyo mga partner natin, kaibigan man yan, asawa, friend, kakilala, at kayo'y close, at naninula kayo ng konti sa kanan, at siya'y nasa kaliwa, meron na konting pitik yun. At merong naalala kayo nung nasa kanan, at yung kaliwa'y hindi, meron ng konting pagdaramdam yun. Hindi ko lang ako nakakaramdam na po. Kapag na-focus ang iyong kaibigan sa iba, na which is dapat tayo, hindi nakatutok lang sa isa sapagkat tayo mga lingkod ng Diyos to spread para yung discipleship to spread the word of God. Kahit sino, hindi dapat nakapokus kasi wala namang permanente sa mundong to eh. Hindi po tayo mananatili sa iisa kahit nga po sinabi, ang asawa mo, bukas makalawa ang anak mo, iiwan ka ng mga yan. Mag-iisa ka lang. Pero yung asawa mo nasa tabi mo at hindi mo pa rin pipiliin at hahabulin mo pa rin ang anak mo, tandaan mo, mag-iisa ka talaga. Pero pagka kayo may partner na at kayo may asawa, mag-concentrate kayong dalawa. Kasi bukas makalawa yung mga anak nyo. Naglipa na yan, may pamilya na sila. Eh mga nanay kasi hindi ako nakaalala ng anak ko. Huwag ka nang magsalita ng ganyan at ako'y nasa tabi mo. Meron talagang nanay na gano'n, may unawaan mo kasi talaga. Kasi nga yung mga anak nila, lalo na, pag ang asawa mo, bago lang kapag-asawa, bago pa lang kapag-asawa, no, hindi na nag-chat-chat yung anak ko, hindi na ako nakakalimutan. Sa'yo ba to? Para sa'yo ba yan? Sabi ko, andito lang kami, nandyan yung bunso mo. Siyempre, ganun talaga nanay, kasi for almost years,
na nakasama, tapos narinig mo ba ako? Baka nakikinig ka ngayon sa link na to. Hindi ganun talaga ang mga nanay. Ang nanay, mapaghanap yan. Sila pala yung nagmana kay God. Silosa ang mga nanay. Kaya talaga, tandaan niyo po to. Ang Diyos, pag bumaling kayo sa iba, lalo na kayo pinili ng Diyos, sa iba na ititingin nyo ang mata nyo, ang gagawin nyo. Pag na-prioritize nyo yung mundo than the temple or yung servant kay God, tandaan nyo, si God po pwede na yang magreklamo sa inyo. Pati yung isip at puso nyo, iaalaw na ni God. Pag nakita yung, ay, itong anak kong ito parang isa't ganyan na, iaalaw na niya si Satan para guluhin kayo. Kaya naman, halika dito, pumunta ka dito, tayo doon, sama lang. Kung saan siya talagang parang atis siya, mas masaya siya, masaya talaga ang mundo. Pero hanggang dito lang yan. After nito, yon ang lungkot ng tao. Kasi ang tunay na gala at saya ng isang tao, after ng buhay natin sa mundo ginagalawan. Kaya huwag niyong kakalimutan na ngayon pa lang nasa lupa pa tayo, i-enjoy na natin yung service kay God. Isipin niyo na talagang ito'y para sa inyo. Ang guhit ng kapalaran niyo ay para maglingkod kay God. Pag hindi niyo tinanggap to, mas lalo po tayong maghihirap. Amen po. Lahat po tayo tumayo. At tayo po'y mananalangin ngayon. Dadalahin po ng ating pastora. Salamat po sa inyo. Yes, praise. Sige po. Minsan pa, let's give the best clap offering po sa Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Abba Father. Dahil tunay, Panginoon, patuloy mo pong pinaparanas sa bawat isa po sa amin, O God, yung love, that agape love, Panginoon, na nagmumula sa iyo, na kahit kailan hindi magbabago, kahit kailan hindi po kukupas at mawawala sa aming mga buhay. At maging, Lord God, kasama nun yung mercy and yung grace na nagmumula sa iyo. Lord, hindi po kami perfect. Kami ay nagkakamali, kami ay nagkakasala, nakakagawa kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyong banal na harapan. Kaya, Lord God, ang love mo, Panginoon, ang nararanasan namin dahil patuloy, O God, mo kaming pinapatawad. Patuloy mo kami, Panginoon, nililinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Kaya, Lord, sa oras mong ito, kami patuloy na nagpapasiyasat, patuloy na nagpapacheck at evaluate, Panginoon, ang aming mga puso, humihingi ng tawad, Lord God, kung ano pa man yung mga kasalanan po na aming naisip, nasabi, nagawa, Panginoon, lahat na hindi naging ayon sa iyong kalooban, Lord, cleanse us with the most precious and powerful blood of Jesus, O God. Make us worthy, Lord God, na makalapit sa iyo, na makapanalangin, Panginoon, at sa oras mo ito, naniniwala po kami, you will surround this place, Panginoon, with your presence, with the Holy Spirit, O God, and we are not allowing any works or plans of the enemy sa aming pananalangin, Panginoon, ang makapag-distract mo sa amin. We will focus unto you, Lord God. Patuloy na yung spirit namin, Panginoon, ay very connected, Panginoon. Strong yung connection namin, Panginoon, pagdating sa iyo. Kaya, Lord God, sa iyo po namin tinitiwala ang aming pananalangin. Give us wisdom, O God. Give us wisdom and understanding. Pangunahan po kami ng banal na Espiritu dahil unay, Panginoon, wala po kaming kaya kung wala ang pagsama mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord God, namin dinadalangin ang iyong salita, Lord, na nahasik sa hapong ito. Pagdating sa love, O God, patuloy, Lord God, na pag-umakawin mo po ang pag-ibig sa aming puso. Patuloy, Lord God, na yung love na nagmumula sa iyo ang mamutawi sa aming mga buhay na ito, Lord God, ay makaparamdam namin sa mga taong nakapaligid sa amin, sa mga taong nakakasalamuhan namin, Panginoon. At patuloy lamang na ikaw, Lord God, ang makita, mag-shine sa buhay po ng bawat isa sa amin. We know, Lord, gagamitin po lamang kami as your instrument para mag-spread ng love mo, Panginoon, sa maraming tao. Kaya, Lord, ang salita mo, Panginoon, pagpalain niyo po maging ang buhay ng iyong anak. Lagi namin po, Lord, bless her, Lord. Patuloy, Panginoon, na siya, Lord God, ay lahat ng pangangailangan niya sa kanyang pamilya, Lord God, you will provide, you will supply,
supply every desire, Panginoon, ng kanyang puso, ipagkakaloob niyo po sa kanya. Kaya Lord God, lumawak pa, lumaganap pa, Panginoon, ang iyong banal na salita sa maraming tao. We thank you, Jesus. At ganoon din po, Panginoon, we also pray, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang aming ministry. Dito po, Panginoon, sa J1 Milan. Salamat po, Lord God, sa ministry na iyong inilagay dito sa lugar na ito. Salamat po sa church, Lord God, sa mga tao na patuloy mong dinadala, Panginoon, upang marinig ang iyong salita, upang makapagpuri, Panginoon. And Lord, patuloy mo pong ilagay sa puso ng bawat isa sa amin, Lord God, yung hunger and yung thirst sa iyong presensya, Lord God. Sa iyong salita, Panginoon, nararanasan man namin yung pagsubok, nararanasan namin ang pagpigil, paghadlang ng kaaway, pero Lord, hindi kayang pantayan ng kapangyarihan mo, Panginoon. Anumang paghahadlang, anumang pagpigil ng kaaway sa aming mga buhay in the name of Jesus. Lord, always set our eyes on you. Always set our eyes na nakafocus lang, Panginoon, sa iyo. Tunay, Panginoon, na gagamitin mo ang bawat lingkod mo, bawat anak mo, Panginoon, dito sa J1 Milan to spread your word para maranasan din nila, Panginoon, yung kaligtasan na aming nararanasan o aming tinanggap mula sa aming Panginoong Jesus. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin tinitiwala ang ministry. Lord God, ng J1 Milan, maging ang buhay po ng aming Radyano na tumatayo bilang senior pastor, tatay namin, Lord God, dito, Panginoon, sa J1 Milan. Sa iyo po namin siya tinitiwala, Lord God, always fill him with wisdom, with understanding, Panginoon, at patuloy na mamutawi yung love, yung peace, yung joy, O God, sa kanyang puso, sa kanyang buhay, at tanging ang kalooban mo, Lord God, ang patuloy niyang malakaran, ang patuloy niyang magawa, even, Lord God, ang patuloy niyang mag-share, O God, o mag-ibahagi, nagmumula lamang sa iyo. Lord, always cover and protect our Radyano, Panginoon, ang iyong makapangyarihang dugo. We don't allow, at hindi man talaga namin pinagiging-tulutan, Lord, anumang daya, plano ng kaaway, tangka ang kaaway sa kanyang buhay in the name of Jesus. Lord, let the Holy Spirit saturate him every day, O God. Anumang sakit karamdaman, Lord, hindi namin pinagiging-tulutan sa kanyang buhay in Jesus' mighty name. Dahil siya, Lord, ay covered and protected. Nandun yung kalakasang physical, kalakasang spiritual, Panginoon, yung spirit of discernment na patuloy na panalakasin mo sa kanyang buhay, O God. At tanging ang sasabihin mo at ipapagawa mo lamang, Panginoon, ang kanyang magawa at malakaran sa kanyang paglilingkod. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Lord, bless him and maging ang kanyang buong pamilya, Lord God. Patuloy na ikaw ang nakakakita at nakakaalam ng desire ng kanyang puso. Ipagkaloob niyo po sa kanya ayon sa iyong kalooban. In your perfect time, Panginoon, matatanggap niya. Ano man yung pinapanalangin niya, ano man yung desire ng kanyang puso, matatanggap niya sa perfect time na iyong inilaan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Salamat po, Lord God, maging sa mga leaders, Panginoon ng J1 Milan. We thank you dahil patuloy nandun yung heart that is willing to serve, that is willing to submit, Panginoon, sa iyo, maging sa aming leader, Lord God, sa aming pastor. Salamat po, Lord God, dahil patuloy na ang buhay ng bawat lingkod mo, mga leaders mo ay nag-lead, O God, patungo sa mga tao, patungo sa iyo, papalapit sa iyo, palalim, Panginoon, sa iyo. Kaya, Lord, pakakasin niyo po ang bawat isa po sa amin. Patuloy na feed us, Lord God, spiritually. Palakasin mo kami mga spiritual na pangangatawan at anumang plano ng kanang kaaway, O God. Anumang paghahadlang o inilalagay na kasinungalingan ng kaaway sa aming puso, we cast it out, we rebuke it in the name of Jesus. Patuloy lamang, Lord, kami nakatingin sa iyo. Patuloy lamang na kami lalakad sa calling na iyong ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa iyo po tinitiwala. Sa iyo po namin tinitiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat leaders dito sa J1 Milan. And we declare, Lord God, ngayong taong ito, we will experience, Panginoon, yung harvest, yung tremendous blessings, Panginoon, na nagmumula sa iyo at gagamitin mo kami bilang kultura ng aming pamilya, Panginoon, ng ating pamilya. We will be a blessing, Panginoon, to many. We will build, Panginoon, ng maraming tao at magdadala rin po kami ng maraming pang tao patungo at papalapit po sa iyo sa pangalan mo ng Panginoon Jesus. Ngayon pa lang, Lord God, ang mga tao ito, ang mga pamilya ito, Panginoon, you touch their hearts, Lord God. Mangusap ka na po sa kanila at
magamit o kada aming mga buhay para sa iyong kapurihan lamang. Kaya Lord, sa iyo po namin tinitiwala even ang mga ministry, Panginoon, ng J1 Milan, ito man ay sa music, sa dance, sa media, sa ushering, Panginoon, sa men's and women's, especially, Panginoon, sa aming finance. We know, Lord God, ikaw ang center ng bawat ministry ng J1 Milan at nararanasan po namin palagi, O God, ang iyong dakilang makapangyarihang presensya na nangunguna po sa amin pong paglilingkod at sa aming pagpapagamit ng buhay sa iyo. Salamat po, Panginoon, maging ganun din po, Lord, sa J1 Brescia. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam at nakakakita ng desire ng puso ng iyong anak sa buhay po ni Pastor Aldrin, maging ni Sister Lori, Lord, maging nagamit mo, Panginoon, sa J1 Brescia. You know their prayers, yung desire ng kanilang mga puso para sa ministry mo sa Brescia. Kaya Lord, we declare in the name of Jesus, ipagkaloob niyo po sa kanila, anuman ang dinidesire at dinadalangin po nila, anuman, Lord God, ito man, Lord, ay yung lugar, ito man, Lord God, yung mga kagamitan, mga tao, Panginoon, sa Brescia, even, Lord God, yung maaabot pa nila, Panginoon, sa kalapit ng Brescia, Lord, ipagkaloob niyo po sa kanila, in the name of Jesus. Ngayong taon nito, Lord, they will also harvest, yung multiplication, Panginoon, ng kanilang members, mararanasan din po nila ilan ang kanilang mga leaders, Panginoon, excited, very full of joy, Lord God, nakakayo, magdadala ng maraming tao, Panginoon, sa iyong ministeryo sa J1 Brescia. Lord, ikaw po ang kumilos sa ministry mo ito. Ang mga leaders, Lord God, ay patuloy na magpasako, patuloy, Lord God, na maglingkod ng puno ng love and joy para sa iyo, God. Lord, tunay na ang buong J1 dito sa Europe, matinding paggamit ang ipaparanas mo po sa bawat isa sa amin, Lord. Ngayong taon ito, naniniwala po kami, Lord God, we will push through. Magpapress kami, Panginoon, sa calling namin. That is to share your word. That is to win souls, Panginoon, and make them your disciples, O God. Kaya, Lord, ilagay mo palagi sa aming puso yung excitement, yung expectant, gagamitin mo lamang kami. Ikaw ang matataas at madadakila sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa iyo mo namin tinitiwala ang buong ministry dito sa Europe, dito sa Milan, maging dito sa Brescia, maging Lord God sa araw po ng bukas sa aming pong Sunday service, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, hinahanda mo na kami, ini-excite mo na ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God, ay nakaset na kami darating dito sa church at naniniwala po kami na may matindi ka pong ibababa sa araw ng bukas, Panginoon. Sa worship team, Panginoon, gagamitin mo upang mag-umpisa, Panginoon, ang iyong gawain. Bawat instrumentalist, bawat backups, bawat naging, Lord God, ang iyong worship leader na gagamitin. Gamitin niyo sila, Lord God, upang mas lalong bumaba ang iyong makapal na presensya sa aming pong gawain sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. We believe, Lord God, pag-aawitan pa lang, pagsasayawan pa lang, pagpupuri pa lang, Lord, nandun na yung pag-manifest ng iyong kapangyarihan. Nandun na, Lord God, yung kagalingan. Nandun, Lord God, yung kalayaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At patuloy na aming puso ay bukas, Lord God, para sa pagkilos ng banal na Espiritu po sa aming pong pagpupuri para sa araw ng bukas. Panginoon, maging sa iyong mga lingkod na gagamitin tayo para sa opening prayers, at tithes and offering, maging sa closing prayer, Lord, ngayon pa lang, set their hearts, Panginoon. I-reveal mo po sa kanila yung mga dapat nilang sabihin, yung mga dapat nilang gawin, Panginoon, at wala ko ibang makita sa kanilang buhay, kundi ikaw lamang, Lord God. Gamitin mo lamang kami, O God, bilang iyong instrumento dito sa church, dito sa lupa, at ikaw lamang ang mataas sa aming mga buhay. Maging sa ibang lingkod, Panginoon, na gagamitin mo yung maghahayag ng iyong banal na salita. Lord, sa iyo po namin tinitiwala. Sa iyo po tinitiwala, O God, ang message na inihanda mo para sa amin lahat. Lord, ito yung message mo para kami i-motivate, para kami, Lord God, ay patuloy na ma-push sa paglilingkod, patuloy na lumago, magamit ang iyong salita, Lord God, sa aming paglaning po sa iyo. Kaya, Lord God, punuin mo po ang bawat isa sa amin, Lord, na gagamitin mo ng maghahayag ng iyong banal na salita, ng wisdom, ng knowledge and understanding. At ngayon para ang halutin kami ng banal na Espiritu para mas lalong matindi ang pagbaba ng iyong salita sa araw po ng bukas.
Salamat po, Panginoon. We are claiming the victory, O God, ng aming Sunday service. Maging, Panginoon, ang gawain po namin. Salamat po, Lord God, dahil pinagtagumpay mo ang aming pong prayer meeting. Salamat po sa iyong salita. Salamat po, Lord God, sa oras na ito na ipinagkaloob po ng bawat isa sa amin. Para makasama ka, makapakinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. And Lord, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. We know, Lord, lalabas kami dito sa church, punong-puno ng pagpapala na mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. We seal our prayers, Lord God, with the most precious blood of Jesus. Sa iyo po namin tinataas ang aming mga panalangin ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa tanging pangalan po namin, Panginoong Jesus, ang ating magsabi na Amen. Amen. Bago po tayo ang benediction, pag-pray na po natin yung my birthday. Ayun, alam niyo po, pinakamasarap sa buhay. Maraming nananalaman. Declare natin for this year. Itong taon na to, Pastor. Ako. In Jesus' name. Dito, pinakamaganda, lahat ng panalangin niyo, dinigin ng Diyos. And especially yung service niyo kay God. Alam ng Diyos una sa mga taga-Brescia, ito yung inyong buhay, ito yung binigay sa inyo ng Diyos. Ngayon, ipapre-pray namin na hindi lamang multiplication, yung pagbaha ng pagpapala sa lugar na yun. Ito yung pagpapala kung saan maraming tatawagin ng Diyos. Mga kapatid, ating ipapray si Pastor A, Pastor Aldrin. Salamat sa inyong buhay. Salamat sa panibagong buhay na ibinigay sa inyo ng pagkakataon. Tuloy nga ang pagpili at pagtawag sa inyo, ito ay ang inyong gagampanan kasama ang Diyos. At sa bawat panalangin nyo sa oras na ito at sa mga susunod pang araw at sa bawat pagluhod nyo, ang Diyos ay nakatunghay sa buhay nyo. Lord, we declare right now, in the name of Jesus, sa lugar kung saan mo dinala ang anak mong ito, Lord, makikita kung gaano karami ang buhangin na dadagasa sa lugar na yon na sinabi mo sa buhay ni Abraham. Tatawagin mo ang buhay ni Pastor Adi, makikilala sa lugar ng Brescia, at doon din mamumuna ang pangalan nyo sa mamamagitan ng lingkod nyo ito. Patuloy, O Lord God, na samahan mo ang inyong anak na ito, ang physical niyang buhay, lahat ng kanyang nararamdaman ngayon pa lamang, inalis niyo na. And physically, O Lord God, kalakasan, yung strength, ipagkaloob niyo po sa kanya. At patuloy na pagpapala, dadaloy sa kanya, sa pamilya niya, sa mga anak niya, at sa lahat ng kanyang nasasakupan. Sa oras na ito, Father God, dinideklara namin na ang banal na Espiritu ang siyang makakasama niya ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat, lahat ng inyong declaration, lahat ng ating panalangin. Silyado ito ng banal na dugo ni Kristo, and we gave you the highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday po. Pastor, salamat sa buhay niya. Tapos po natin ating dalawang kamay. Sumati nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakikipisa ng banal na Espiritu. Hahayo tayo. At paglabas natin dito sa lugar na to, ang pag-ibig ng Diyos ang gagamitin natin. Maraming po salamat sa inyong mata sa papuri, pagsambat pabulati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.